Kasi naalala mo Ay, ginagamit. boss! Tricycle! Whip! Di yata ganun tumawag ng tricycle, di yata. Nakalimutan ko. Gano'n gago. Nag-ano yan? Nag-1, 2, 3 sa tricycle yan, sa likod mo. Tangina mo, kasama mo ko eh. Malayo pa doon lalakarin natin, boy. Ang layo na ng narating ko sa buhay. Ngayon pa ba ako mapapagod maglakad? Yeah, may biyahe kaya? Pwede sumakay? Pa-LRT ko ya. Malayo. Ah, malayo. Ayaw niya daw, Pards, kasi malayo. Kung malapit lang yun, di kami sasakay eh. Magbabayad sana kami. Bigyan kita 5,000, no? Hawakan mo yung sungay ng isang kambing. 5,000. Aroy, hindi kaya. Hindi kaya. Dalawang kamay, ha? Hawak, ha? Bigay ito, transfer agad-agad to. Transfer, ha? Sige, 5,000. Saan punta? Anong ginagawa mo rito? Na-apply mo trabaho. Anong trabaho na-apply mo? Wala pa ako mahanap. Ay, hindi ka ba? Passport. Parts, wala ka passport? Wala pa po eh. Sasakay na lang ako balik kasi tayuman ako bababa eh. Bumaba lang ako kasi Malayo pa? Sayang ako, may passport kayo. Sama sana kita Taiwan. Anong trabaho mo dati? Sir, parang lalipidin doon sa amin. May interview po kasi ako ngayon eh. Interview po para sa waiter. Tapos magpapamedical na din ako. Bakit nakatakot-takot na requirements, no? NBI. Baka may kaso ka, Pards, ha? Wala. Nang kaso? History. Nakulong. Baka nakulong ka na, Pards, ha? Hey, thank you, ha? Mas kong, parang di ako makakasama dyan eh. Bakit? Ano kasi may record kasi ako eh. Saan? Nakulong po kasi ako dati sa amin. Gano'ng katagal? 5 buwan lang po. 5 buwan? Anong kaso? Drugs po. Grabe si Kong. Eh mga parts, good day sa inyo mga parts. So ano talo mga parts, no? Reaction video lang sa video ni Kong TV. Actually ilang araw na rin yung video na yun ni Kong TV. Hindi ko malaman, siguro nahack siguro yung ano niyan, channel ni Kong TV. Nag-upload na ng video. Bira lang mag-upload, no? Pero ano mga parts, malaman, no? Grabe, no? Marahil sa inyo, marami na nakapanood nun. Siguro baka nasa 6 million views na yun. Yung first part ng video na yun, yung sa kay Aaron sabi, no? Second chance. Yun. Paano pag hindi nakuha sa second chance? May third chance pa kaya? That's life. Iba talaga gumawa ng ano, ng content si Kong, no? Compare sa iba na mga nagbo-vlog, ibang-iba. Ibang-iba yung video ni Kong. At magaling din yung editor niya, no? Siyempre, bago naman ni public yung mga ganang video, siyempre, chine-check din ni Kong TV yan, no? Iba yung ano yun, yung alam niyo yung kurot sa damdamin. Meron eh. Meron talaga eh, no? Hindi yung basta gumawa ka lang ng video, no? No? Tapos sa ganung tao pa na sabihin natin may history. O yun nga, may napagdaanan yung tao. Well, sa lahat naman sa atin may pinagdadaanan talaga. May kanya-kanyang senaryo. Ilang beses ko nga pinanood eh, no? Kakaiba talaga, kakaiba. Ang lupait. Nakarelate ako sa video na yun nung ano, yung part na naghahanap ng trabaho mga parts. Kasi dito sa atin, sa bansang Pilipinas, pagkahirap maghanap ng trabaho talaga. Minsan first graduate ka, yan, hanapan ka pa ng napakaraming experience para lang matanggap ka. Kung ano-ano pang mga requirements ang kailangan, sasubmit mo, NBI, police clearance, yan, barangay clearance, health certificate, at kung ano-ano pa. Madami. Tapos pag dumating ka na sa point na natanggap ka na, may time na malalaman mo sa sarili mo na parang hindi ka masaya. Yun. May mga tao naman talagang
pinagtsatsagaan ng isang trabaho kahit na nahihirapan kasi kailangan nila sa pamilya, mga ganyan. Kaya dito sa atin nakakatrabaho nga ako dati sa isang cruise ship. Talagang pinopursige nila kahit mahirap. Kahit wala nang tulog sige pa rin, trabaho pa rin. Siyempre para sa pamilya. Mahirap talaga. Minsan tatrabaho tayo dahil may responsibilidad talaga. Pero yung kung masaya ka, bihira na lang siguro yung ganun na nagiging masaya. Tapos yung kikitain mo sabihin natin kadalasan nangyayari hindi talaga sumasapat mga parts, hindi talaga sumasapat yung mga ganun. Kailangan laylay na yung dila mo minsan laylay na yung dila mo kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Na-experience ko dati yan dito sa Pilipinas, trabaho. Ginagawa mo naman yung best mo minsan, hindi ka naman napapansin. Tapos pag may nagawa kang pagkakamali, yun pa yung nasisita sa'yo o yung napapansin. Ganun yun yung sa akin nga naputokan ako ng isang produkto na hindi naman ako yung may gawa. Ako pa yung nasuspindi. Na-experience ko yan sa isang restaurant. Kumbaga ako yung natoka doon, tapos merong mga food prep na prep na doon na hindi naman ako yung gumawa. Ang ginawa ko, sinalang ko lang pagka-serve. Supply. May hindi magandang nakahalo sa pinrep na pagkain. Ako ngayon yung nasuspindi. Ako daw kasi nagluto Kaya hindi naman ako yung nag-prep. Nakapaw! Hirap talaga. Yung sa second chance ni Aaron, yung kay Kong TV, swerte na siya doon, Kong TV yun. No? Ibang iba sa mga ibang content creator talaga Ang galing niya mag-transition ng mga content. Dati, di ba? Yung mga doon lang sa bahay nila, tapos yung mga tipong mga kalokohan nila, mga good vibes nila, tapos alam ba yung once magmo-motovlog, di ba? Nagmo-motovlog nga sila. Ang dami nga nilang mga inanong mga motor. Yung compound nga napuno nga ng mga motor yun. Yan, siyempre, mayroon silang budget no? Ang bili ng motor. Tapos at the end, parang naghihiwa-hiwalay din sila kasi nababago talaga ang ano ng tao. Hindi naman sa ganung ugali talaga. Nababago ang daan ng tao kasi dahil sa responsibilidad. Doon yung nababago. Responsibilidad ng bawat isa. Yan ang nagpapabago sa atin, yung responsibilidad Sadyang ganun Hindi naman kasi habang buhay ganito lang tayo, di ba? May mga pagbabago rin talaga nagaganap sa buhay natin. Lupit talaga ni Kong TV. Isa ako sa saksi kung paano siya rin nagsimula no? Sakapay natin yan, si Junipoy no? Tapos si B. Cortez, tapos yung motor nilang si Warsak. Halos parang nauubos ng anting payaman dahil sa may kanya-kanya talaga, may mga pamilya na may mga responsibilidad na talaga hindi na tulad dati na solid sila kasama. Tulad na sabi ko, nababago kasi ang ng tao, ang daloy ng buhay pag tumatagal talaga. So okay lang yun, ganyan talaga ang buhay natin. Compare mo sa ibang mga content creator, di ba? Halos yung ibang mga gumagawa ng mga content creator, copy paste na lang paulit-ulit di ba? May mga prank na ganito, gagayahin ni ganito. Di ba? Kasi yun, sa mga mag-partner, halos pare-parehas lang pare-parehas lang content magkakaiba nga lang reaction. Yung iba may mga ganda mag-deliver, yung iba naman talagang ginaya lang. Si Kong TV yung una talagang vlogger na napanood ko na iba. Sana pag nagsasalita may mga laman talaga yung mga binibitawan niya
Tapos samahan mo pa ng realidad, yung tunay na buhay. Tunay na buhay yun, biruin mo. Kaya Aaron, diba? Nakulong siya. Tapos yung rejection kasi yung mahirap dun eh, masakit eh. Rejection ng ibang tao, judge. Kaya hindi magandang nagja-judge ng tao rin. Mga tao kasing napagbayaran na yung ibang mga kasalanan eh, pero kung man-judge ang ibang tao, kala mo eh malupait. Yung part 2 na video na yun, maganda rin, naka-experience din si Aaron ng ibang bansa. Akin naman, na-experience ko na yun. Doon talaga ang buhay sa ibang bansa, talaga mga parts, ano, talagang masabi kong realidad, lalo na kung magtatrabaho sa ibang bansa. Ang tutulong sa'yo, sarili mo lang. Swerte ka na, magkaroon ka ng kasama o katrabaho na dadamayan ka, yun, sasamahan ka, ganyan. Kasi minsan pag mga Pilipino sa ibang bansa, kayo magdadamayan eh, no? Meron namang ibang mga Pilipino na halos same lang din sa Pilipinas na yung nakikisip-sip sa ibang lahi para lang sabihin natin ma-promote ka, ganyan. Yun ang realidad eh. Pag nasa ibang bansa kasi, lalo pag wala kang kaanak, wala kang ibang tatakbuhan eh. Kaya kailangan good health ka talaga, yung matatag yung resistensya mo, pakakatawan mo. Pag nangingibang bansa ka, yung wala ka pang mga sakit, wala ka pang maintenance, eh mahirap. Sarili mo, bubuhatin mo talaga. Dahil kung hindi, didiskrasya ka dun, nasa ibang bansa ka ba. Pero naman ibang mga lahi, mga concerned din, hihira din, pero mas maganda pag nasa ibang bansa, matatag talaga yung loob mo eh. Dati nga first day ko sa ibang bansa, sabi ko, ito na ba yung realidad? Napaluha din ako eh, pero hindi naman umiyak, napaluha lang. Sabi ko, ibang iba na talaga sa magtatrabaho sa ibang bansa, no? Kaya yung mga OFW natin, no? Matagal nang nagtatrabaho, siguro sakayan din sa ibang bansa. Iba naman napipilitan trabaho. Meron naman gusto mag-try, ma-experience. Meron na kayong na-experience sa dati kong kasamahan sa sa training. Mga parts, kasama ko siya sa training. Kasi yun sa sa cruise ship. Paano na ako nun, pababa na ako ng barko, tapos na yung kontrata ko. Kasi sa ganun, sa barko, hindi trabaho yung tinatapos eh. Para sa akin ang tinatapos doon kontrata. Matapos mo yung kontrata mo. Pero ang tatapusin mo hindi trabaho. Yung kontrata ang tatapusin mo. Yan, mabalik tayo doon sa kilala ko. Kasama ako sa training. Siguro 1 week. 1 week before, nakisagap kasi ako ng wifi sa bandang LA. Di ko kalahin makita niyang naka-online ako sa sa Facebook. Abay, nag-video call. Gulat ako, biglang nag-video call. Sabi daw, nakasampa na daw siya. Sabi ko, kailan pa? Ilang araw na, mag-iisang linggo na daw. Tapos, pababa na rin siya, uuwi na daw siya. Sabi ko, bakit naman? Mga demonyo daw, mga tao doon, mga demonyo. Hindi niya kinaya yung yung pressure ba sa talagang realidad. Yan. Natama ako sa tao yun, bakit kailangan pang may ibang bansa siya eh. Babae kasi yung mga pairs, babae. Eh sustentado naman siya o hindi naman siya inaano ng asawa niya, binibitin sa pangangailangan niya eh, no? Pero sabi niya gusto niya matry eh. Pero yung na-try na niya, alam na niya yung realidad. Pero pagdating sa sa
sa kitchen. Kasi sa kitchen ako dati nagtatrabaho, sa loob ng kitchen. Magaling yun magluto. Daig pa nga ako nun eh. Ako naman kasi wala akong talent sa pagluluto, pero masaya lang ako nagtatrabaho sa kusina. Kahit gaano kahirap. Ganun eh. Ganun talaga eh. Tapos may na-experience din ako. Nasa cruise ship pa rin ako noon, sa barko. Ano naman siya? Jowa ng kasama ko eh, naging classmate ko rin sa training. Sayang naman siya. Ano bang bansa siya? Hindi ko alam. Ano sa ba yun? Sa bandang Asia. Bandang Asia din. Ayaw niyang ibaba yung call sa yung video call sa Facebook kasi first time daw niya sa ibang bansa. Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong bansa yun. Sabi ko sa kanya, tatagan niya yung loob niya kasi ganun talaga eh. Sabi ko nga sa kanya eh, sa simula ganyan ka, pero darating yung time hindi mo na ako kakausapin. Kumbaga may makikilala. Sabi niya sa akin, hindi ganun. Kasi parang naging close ko rin yun eh, yung jowa ng tawag to, ng tropa ko, yung naging kasamahan ko sa training lang din, sa isang training center. Kasi parehas kami ng province nung babae. Tapos yun, yung nasanay siya, wala na. May kanya-kanya kasi talagang buhay. Mawawala minsan yung dating samahan. Pero siyempre okay lang yun kasi ganoon talaga. So yun lang siguro for today mga parts. Konting reaction video lang sa video ni Kong TV na napakalupait. At konting sharing lang din na experience natin sa realidad ng buhay. So yun lang siguro for today mga parts. Salamat. Traffic na, wala na to. Traffic na nga eh.